Ayan, upo na po tayo. Medyo may hangover pa ako, sorry ah. So, sino mag-bless kanina sa praise and worship? Amen, diba? Wala kayong energy. Medyo naging emotional ba kayo? Naging emotional kasi ako eh. So, ayan. Hindi ko alam kung paano ako mag-shift. So, before tayo mag-proceed sa giving or sa offering, gusto ko lang muna mag-announce. Ayan. Ate Heidi, pa-flash. Ayan. So, lahat tayo, welcome. Every Saturday, meron kaming leadership training. Every 5 to 6 p.m. After yan na practice ng praise and worship. So, resume siya. Actually kasi, na-stop siya. Medyo naging busy kasi. Tapos, ayan, resume na siya on Saturday daw. So, sa lahat ng interested, yung mga walang ginagawa dyan every Saturday, you're welcome to come. And marami kayong matututunan, promise. Tapos, ayan! Fire night! So, alam ko naman, most of you nakapunta na ng fire night, diba? Ay, hindi pa pala yung iba. So, ayan, welcome kayo. Pumunta ng fire night. Every Wednesday, 6 to 9 p.m. Ano siya? Prayer meeting siya. So, this Wednesday, ang magiging, setup namin is soaking time. So, sino naman na-experience ang soaking? Nag-iingay yung mic. Ayan. So, yung mga leaders. So, yung mga hindi pa nakaka-experience ng soaking, ano siya? Diba kanina yung na-experience nyo? Mas grabe pa doon. As in, damang-dama mo na yung presence ni Lord. So, lahat welcome. As in, grabe. Grabe talaga yung mapipil nyo that time, that moment. So, welcome kayo pumunta, yung mga pwede. Punta lang kayo every Wednesday, fire night. Tapos, ayan, live groups. So, welcome sa mga sa mga Ramonians, sa mga Santa Elenians, sa mga Marikina High School, dito, yes! Kayo yung mga bunga ng prayers and kayo ang nasa live groups. Ayan. So, palakpakan naman natin yung mga live groups na, diba? So, praise God. And sa mga wala pa, kunwari, kung sino pa yung walang live groups, open siya. Approach nyo lang si Ate Kat para mabigyan kayo ng pwede yung salihan na live groups. Okay? Tapos, ano pa ba? Meron pa ba Ate Heidi? Ayan. So, as of today, meron tayong ilan yan? 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 na Bible studies. Grabe, palakpakan naman natin si Lord! Ayan, yung ilan dito, nandito sila. Yung Ramon Magsaysay High School, General Emilio Aguinaldo High School, Marikina High School, and Santa Elena High School. Isa rin na ako pa! Yay! Grabe, nakaka-amaze lang sa Lord, diba? And hopefully, mas lumaki pa at dumami pa yung mga schools, diba? We take care of that. And on August 27, Saturday, magkakaroon ng first ever youth gathering! Yay! So, open siya for all youths. So, yung youths, yung mga nag-aaral pa. So, yung mga nag-working na, sorry tayo, hindi tayo belong. So, yan, sa August 27, let's be excited kasi, service siya for, especially talaga for youth. So, kakaiba siya. May games daw according kay Pastor, tsaka may foods after no service. Sino excited? Yeah! Diba? Ay, grabe mga students dito. Excited ba kayo? Ayan. Okay. So, magpaproceed na tayo sa giving. So, that's that. Ayan! May additional announcement. Every Friday daw, may student night. Open ba siya for all, Pastor? Open siya for all, pero karamihan kasi doon, Ramon Magsaysay. Wow! Sino yung mga Ramon Magsaysay ba? Yan! Diba? Deep out! So, open daw siya according kay Pastor. Naging student night na siya. Student night ba? Kasi akala ko for Ramonians lang yun eh. So, open daw yun for all. Anong oras ba yun? 7 to 8:30. So, may foods din doon. Kasi sino gusto
mag-share sa giving. So, may idea ba kayo kung sino? So, ayan, tatawagin ko na. Ang gwapong-gwapong si Kuya Jason! Clap naman tayo! Yan. Sino yung gumaan pakiramdam sa worship? Batiin mo muna yung katabi na ano. Masaya akong nandito ka ngayon. Mas masaya ako kung nag-toothbrush ka. Yan. So, giving na. So, kanina sa worship, sa pag-worship natin, nawala yung stress natin, nawala yung dinadala natin. Sino dito yung may dinadala pa rin hanggang ngayon? Yung may problema eh. Sino yung may kilala dito na ano, na sobrang nega na sa buhay, yung tipong pag nasa school ka, buti pa kayo, pag dala nyo ako, pati problema ko, dala ko. Sino yun? Yan. So, dito sa giving natin, may share din ako. Tignan natin sa, buksan yung Bible nyo sa Proverbs 11:25. Kita nyo na? Ito na, meron na dito. Sabi dito, a generous man will prosper, he refreshes others, will himself be refreshed. So, ano meaning yan? So, yung first sentence, a generous man will prosper. So, paano daw yayaman? Hindi magbigay ka. Diba parang gulo? Gusto mong yumaman pero dapat magbigay ka. Gets nyo ba? Yes. Then, yung second sentence, he who refreshes others will be refreshed. So, kung sino yung nagbigay, mabibigyan din. Gets nyo? Yes! So, nasagot yung unang sentence. Paano tayo magpa-prosper? Magbigay ka para mabigyan ka rin. Gets? Amen! Hindi lang yun. May share din akong dalawang testimony tungkol sa giving. Yan. So, one time, Sunday service noon umaga, bad trip ako. Pag bad trip ako, kung sino yung nasa harapan ko, inaasar ko eh. Sa isip ko lang, parang gano'n. Basta gano'n. Tapos, alam niyo sa jeep, yung namimigay ng sobre, yung may nakasulat yun, pengi po, badyaw po kami. Basta gano'n. Then, one time, nagbigay ako, and hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pagkabigay ko sa kanya, yung bad trip ko nawala. Amen ba doon? Ito ba? Sa pang testimony. So, paakit ako sa footbridge dyan. So, ang dami kong iniisip. Kasi, 20 na lang pera ko nun eh. Parang, saan ko pa magagamit to? Hindi. Ayun, hindi ako makain na ice cream eh. So, parang bad trip din ata ako nun eh. Tapos, so, parang may, tawag dito, may namamalimos na parang kailangan ng tulong. Parang kailangan niya ng pera, kailangan niya pabili ng pagkain, kailangan pabili ng tubig. Ako kasi, kailangan ko linisin yung konsensya ko eh. Kasi, yung konsensya ko minsan yung tama, nagiging mali, yung mali, nagiging tama. Diba? Hindi ko matiis yung konsensya ko. Naglabas ako 5. Bigla nagsalita yung konsensya ko. Sabi, kung magbibigay ka na, bigay mo na lahat. Diba? Hindi. Promise, ilagay mo yung sarili mo sa uncomfortable zone para dumating yung comfort. Paano ka maka-comfort kung sa comfort zone ka pa rin? Diba? So, binigay ko lahat nung nasa bulsa ko nun. Then suddenly, nawala. Nawala yung iniisip ko. Kasi minsan, yung pera, pag hindi ka masaya dyan, ibigay mo. Kasi kung hindi ka masaya dyan sa pera mo, baka yung ibang tao masaya dyan. Amen! Diba? Yan. So, yun nga, he who refreshes others will be refreshed. So, handa na tayo magbigay para mabigyan din tayo. So, let's give. Sige po, tayo po yung magbigay. Ay, dapat nakasmile ha, pamili. Dapat nakasmile. Usapan natin nakasmile.
Alam niyo po ba yung giving natin ngayon, ang layo ng nararating. Ang daming kabataan yung nasishira ng Word of God. Ang daming kabataan na papakain ngayon. Ito yung Bible studies ha. Ayan, okay. Okay, mag-alala, yayaman din tayo. Okay. Ayan, okay. So, pwede ba natin palakpakan natin, Panginoon? And let's pray for our pray, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na to and may use this offering for the glory of your name and we want more. Lord, through this offering, ang dami namin nakikitang nangyayari, ang daming buhay na unti-unting nababago. And we're believing na pagyayamanin mo pa, papunin niyo, Panginoon, yung mga kapatid ko na kasama ko po sa araw na to, hindi para sa sarili nila, pero para maging pagpapala sa kaharian o sa gawain po ninyo. Maraming salamat po. In this we declare in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so wala sa lakpak sa ating Panginoon. And meron akong tatawagin na isang tao, isang mama. Okay, bibigyan ko lang ito ng 5 minuto para mag-share. So that sa mga bagong kapatid natin dito, they will have tawag dito, a glimpse of what the Lord, ang ginagawa ng Lord sa buhay ng isang tao, di ba? Saan yung mamang yun? Nasaan ka? Magpakita ka. Ayan, okay. So, tinatawagan mo si Kuya Junior, yan. Ang gangster ng Muntinlupa. Okay, ang gangster. Yan, so, si Kuya Junior, ang hina na palakpak niya. Okay. Hindi siya mag-preach. Meron siyang i-share. Bahala na siya kung ano i-share niya. Pero, naniwala kayo, ito ang gangster. Okay, isa mga malakas pa lang pa kay Kuya Junior. Hi guys. Itong i-share ko na testimony ko na ito sa life group namin. May ako paiyak yun. Wala mo ba? Ayan. So, kilala niyo ako by name. Pero yung life group ko or sinamaw, kilala nila ako kung ano talaga ako dati. Yung iba sa inyo hindi. Di ba? Yun. So, sino ba si Junior or si Kuya J dati? Galing. Timing na to. Yun. Si Kuya J nung elementary days ay bakla po. Di alata, no? Ang galing ni Lord. Praise God! Yes, I am okay. Proudly say, bakla ako dati. Kasi nakalaya na ako doon. Di ba pagka nakalaya ka sa trap ng devil, masaya ka dapat. So, malaya ka. Amen? Amen. So, after that, bakla ako from grade 1 to kinder to grade 3. Tuwan-tuwa ako na minamalit ko at pinipelit ko na ng tatay ko. Tapos ngayon, nagtataka na tatay ko. Nag-uusap sila. Feedback. Ayun. Nag-uusap sila. Nay, yung bakla, yung anak mo ba yung bakla talaga? So, kasi sa Mendoza, hindi pwede bakla. Sa family namin, sa clan namin na Mendoza, hindi pwede bakla ang lalaki. Dapat straight yan. Dumating sa point na naririnig ko sa kanila na parang palalayasan nila ako. So, nung grade 4 ako, sumali ako ng varsity, not knowing na gusto ko yung sports kasi maraming boys. Hindi ko rin, no? Oo, sumali ako. Alam mo yun, basketball na chest bump kayo ako. Ay, chest bump! Di ba? Oy, lalaki ako ngayon, patuloy ko kayo. Tapos dumating sa point na nagkaroon ako ng sakit. Nagka-50-50, ginagawa po ng devil yung buhay ko kay Lord. Dahil ngayon, yung sakit ko is dehydration due to diarrhea. Itong sakit nga ito, pinalalapan ng E. coli at saka ng salmonella. So, alam mo, yung nakakayak lang nun, nag-usap yung doktor sa tatay. Sabi ng doktor sa tatay ko, Mister, yung anak nyo, 24 hours na lang. Alam nyo kung, ako wala akong alam. Nag-ano na ako basta nag-aabubuhay ako eh. Yung panic ng nanay ko, alam ko, nakikita ko, pero wala akong alam eh. Ang nakita nila sa akin, naiihi ako. Sabi ko, Dok, naiihi ako. Pero hindi lumalabas yung ihi ko kasi yung kidney ko, wala na siyang function. So, ang ginawa nila, yung 5 resident doctors, 2 doktor, lahat ng nurses sa ER, nasa akin. Lahat. So, itong kamay na to, 6 na suwero naman ito. May 2 pa dito. So, bugbog sa yung katawan ko ng mga gamot. So, that day, binire-revive na yung kidney ko. Tapos nanay ko, alam ko, umiiyak lang. So ako, parang
Tapos napapikit lang ako. Then suddenly, may light. Na sabi lang, na hindi mo patay. Hindi pa kita kukunin. Pero magsuserve ka sa akin. So, after nun, grade 4 ako, diba, nagkasakit ako. Nabuhay ako. Gumana ulit yung kidney ko. Tapos dinala ako sa ICU. Sa ICU, sabi ng doktor, days na lang siya. Hindi ko natin alam kung bubuhay siya o hindi. Feeling ko yung magulang ko, ano nararamdaman mo? Kunti-kunti kang binubugbog, di ba? Nag-iisang anak ako, tapos kukunin pa ni Lord. Ganon. Ngayon, yung pangyari ko sa ICU, malupit lang. Kasi lahat ng katabi ko sa ICU, lahat yun namatay. Ako lang yung nabuhay. Di ba? Astig lang. So noon, pag lugar niya sa akin, naging lalaki ako. Gawa din ni Lord. Pero hindi doon ako, hindi dahil doon sa nakilala ko siya, nag-speak siya sa akin, nag-serve ako, hindi. Kilala ko siyang hindi pinaniwalaan. Kasi maraming storm. At marami rin nag-i-invite na church pero hindi ko pinupuntahan. Yun pala yun. Then skip tayo. Nung college days na to, syempre, sino dito ang mga nag-boyfriend, girlfriend? Proud yung isang yun, ha? Anyway, ito. Before akong makilala ni Rachel sa office namin, I have this girlfriend. Ano siya? Chemistry student din siya noon, pero minor siya. We love each other. Yeah, we love each other. Sobrang pagmamahalan karoon kami ng muntikang scene. So alam niyo na yun. Sa mga boys, alam niyo na yun. Yes. Alam niyo yun, she's only 16, for God's sakes. She's only 16. Muntik ko nang kunin yung virginity niya. Diba? Alam yung feeling ko nun, after kung nangyari yun, tinignan ko lang yung sarili ko sa salamin. Diba ni-invite ka ni Lord noon pa? Bakit ganyan yung ginawa mo? At ganyan yung ginawa mo, anak. Ganyan yung ginawa mo, Junior. Then umiiyak na ako mag-isa. Sabi ko, hindi ako to. Tapos, in-invite ako ni Rachel. Tanda ko yung text sa akin ni Rachel na lalakasan mo na yung loob ko. Junior, pwede ba kitang ma-invite sa church namin? Sabi ko, sige, try lang. Pumunta ako. Gawin mo yung may mga doubts sa sarili ko kasi ganun yung pinanggalingan kong environment. Magulo. Hindi magulo din yung utak ko. So, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. Pwede ba tayo magpusan natin? Pero kumaya. Ayun. So, ang dilim ng pinanggalingan ko, Then, hindi ba doon nagtatapos yun eh. Nasa bag na ako noon, Nasa bag na ako. Nakakilala ulit ako ng girl. Yeah. This time, hindi pa yun may mangyari sa amin. Knowing na servant na ako ni Lord. Di ba nga, grabe lang yung persecution ng David sa amin. Grabe lang yung Kaya sabi ko, Lord, sorry. Kasi ako yung gumawa ng Hindi ko gusto gawin yun. Gano'n lang kadilim yung buhay ko noon nung wala si Lord. Isipin nyo. Alam ko yung sa inyo, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan, guys. Pero alam ko yung iniisip nyo, wala na kami pag-asang magbago. No. You are from the clay. Ang clay na umol. Ang clay na buwasan, pwede buhuin ulit. Di ba? Kung babasahin nyo sa Genesis, yung now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters, and God said, "Let there be light," and there was light. Isipin nyo yung buhay nyo, yun yung formless void. Yun yung past nyo. Niusgahan nyo yung sarili nyo na hindi ako magbabago, I am not right here. Hindi ako tatanggapin ng society na to. No, ako rin, hindi ko tinanggap sarili ko pero tinanggap ako ni Lord. Lord doesn't look sa height, sa itsura, sa weight, sa pananamit mo. The Lord wants your heart. And I gave it mine. Nagbago ako, naging straight ako.
Hindi na ako kung ano nakikita ko dun sa kung yung mga pinapanood ko sa internet, hindi ko na ginagawa. Kasi minsan yan, yung nasa paligid natin yan, tumutukso sa atin. Ngayon hindi na. Mas naniniwala ako sa voice of the truth, not just only God. Tapos ano po yung share ko? Okay, last. Yun lang. So, just continue your walk to God. Kasi, huwag nyo hanapin yung saya sa ibang tao kasi masasaktan lang talaga kayo. Hanapin nyo kay Lord. Hindi bubot to ha. Hindi bubot to. Totoo. Ayun. So, yun lang. Thank you for listening. Okay, pwede ba natin stretch yung kamay natin yung kay Junior? Hindi ko alam yun. Wala kasi sinasabi sa akin. Okay, so tayo. Anyway, the joke. Okay, let's pray for him. Let's just bless this man of God. Lord, thank you, Jesus, for this moment. God, thank you for the opportunity. Now we hear yung side of story na yan. Lord, thank you because you are the one who's giving him a new life and we declare this new season, a new start. Just be with him and bless him, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Isang naman ako sa balakpak kay Kuya Junior. Wala, malina. Okay lang sa'yo. Okay. Sino dito last week? Sino dito last week? Amen! Yan ay sidahan sila dito last week. Okay. So before I start, sino first timers dito? Yan ay sidahan sa mga first timer. Okay. Palakpakan po natin. Welcome po natin sila. Okay. Welcome po natin mga first timer. Welcome po sa Church ng Ball. Okay. Marami kami naasahan ngayon. Marami din hindi nakapunta. Usap-usap na lang tayo sa mga hindi nakapunta. Okay. Can I see the hands here ng mga taga Marikina High School? Yan. Okay. Palakpakan natin Marikina High. Okay. Can I see the hands ng mga magsaysay? Okay. Yung taga Emilio Aguinaldo. Asang kabina? Nagtago ba? Okay. Okay. Huwag ka mag-alala. Matadala mo rin sila dito. Okay. Ito, yung taga Santa Elena. Okay. So, before I proceed dun sa word natin, a total of 94 students. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At 94 students sa apat na eskwelahan na pinakita kanina, Ramon Magsaysay, Marikina High School, Santa Elena High School, Emilio Aguinaldo High School. 94 students at 3 linggo pa lang tayo. 3 weeks pa lang yun. 3 weeks pa lang yun. Ibig sabihin, sabi mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang. Diba? Then you could say, pastor, wala pa sila dito sa church and so on and so forth. Asahan nyo, come and go yan. Diba? Pero asahan nyo, siguro mga after 1 month, lalo na pag na-launch yung youth gathering, sabi mo sa katabi mo, manda ka. Yan, manda ka. Diba? So, wala lang kayo idea ko nung na, kasi simultaneous yung sabay yung Santa Elena High School, saka yung Ramon Magsaysay yung Bible study halos sabay. Eh, hindi naman natin pwedeng dalhin yung mga taga Marikina High School dito sa lugar na to. So, nagkakaroon sila ng venue problem. Santa Elena pala. Okay. Nagkakaroon sila ng venue problem doon sa lalapit sa school nila. Pinapalaya sila doon sa JRTP. Okay, so kami dito naman, nagkakaroon din kami ng problem. Kasi hindi na magkasya. Ewan ko, kasi nung Friday, mainit na. Ewan ko kung ilang ba barangay nyo sa Friday. Di ba? Okay. So, huwag naman sana tayo umabot na dito na tayo sa itaas. Okay. Pero the point is, the best si God. Amen ba? Yeah! Sabi mo sa katabi mo, the best ang Lord. The best ang Lord. The best ang Lord. So, isa yun sa bagay na gusto kong i-share sa inyo, gusto kong good report yun that the Lord is doing amazing things, lalo na sa kabataan ngayon. You are answered sa prayers namin. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Lalo na yung kabataan, lalo na yung high schools dyan, di ba? Sagot ka sa panalangin ng karamihan dito. Bakit? Ang panalangin namin ay, Lord, magkaroon ng youth ministry yung church. Lord, magdala ka ng mga kapatid. Kasi puro mga mukhang bata lang yung tira dito sa church. Mga mukhang bata lang. Yung mga nakita nyo kanina, mukhang bata lang yan, pero mga matatandaan na talaga yung mga yan. Ako na lang yung bata dito na tira. Okay. Naka-atit tuya ko yung mga yan. Okay, anyway. So, ano point nun? The Lord is doing amazing things. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is doing amazing things. The Lord is doing amazing things.
can we stand as we read the Word of God? Pakibuksan dun sa second part, sa Mark, chapter 12, verse 31. Mark 5. Ay, Mark 12, 31. Pakibuksan lang ng buo, hanggang 30. Okay, sabi dito, andun na sa Bible, sarili yung Bible. Okay, can we read hanggang 31? Everyone, 1, 2, 3, come on. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind, with all your strength. Then verse 31. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no greater commandment greater than this. Can we read again yung verse 31 once more? Come on. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Okay, palakpakan po natin Panginoon. Sino dito love niya, neighbor niya? Diba? So, makakaupo na po tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Neighbor mo ba yung katabi mo? Ay, nasa likod mo. Neighbor ba yan? Diba? Neighbor. Ano Tagalog ng neighbor? Sino may kapitbahay niya? Nasa labas ng bahay. Okay. Normally, pag sabing neighbor, anong unang pumapasok sa inyo? Kapitbahay. Yes? Okay. Sige nga, literal. Tanong ko sa inyo dito. Sino dito kakilala niyo kapitbahay niyo? Yung mismong katabi ng bahay niyo. Kilala niyo. Okay, that's good, that's good. Sino dito wala kang pakialam sa kapitbahay niyo at hindi mo sila kilala at lagi nakasara lang yung pintuan niyo? Okay. Pag ikaw nasa isang subdivision, may nakatira po ba dito sa subdivision? Malapit na. Mali. Pag ikaw ay nasa condo, yan, meron bang may condo dito? Malapit okay, meron ba nakatira sa condo dito? Okay. Okay. Pag ikaw po nakatira ka sa isang condominium, very rare na may kilala kang kapitbahay. As in rare yun. Para magkaroon ka ng kakilala, kailangan katukin mo yung pintuan nila at kailangan magpakilala ka. Ganun yun, very rare. Magkakaroon ka ng kakilala pag nakalaro mo sila sa basketball and so on and so forth, tipong gano'n. Pagka nakasama mo sila sa gym o may event, yung condominium. Pero pag normal days, it takes effort para magkaroon ka ng kakilala. Yes or no? Yes. Meron ba sa inyo experience na lipat bahay kayo, tapos ang binelcome ka ng mga kapitbahay nyo? Meron ba? Oo, meron ba dito experience, lipat bahay kayo, pinagtapuyan ka ng mga kapitbahay nyo? Sino ka? Walis ka rito. Ganyan. So, neighbor. Sabi dito, second commandment, last week, para sa mga wala po, in-explain ko lang last week yung one of the basic Christian values, that is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Everything, ibig sabihin, with all you got. Sabihin mo sa katabi mo, with everything. Everything. So, sino dito mahal si Lord na lahat-lahat ibibigay mo sa Kanya? So, yung hindi nagtaas ng kamay, hindi nyo alam kung mahal niya si Lord. Ulitin ko, sino love si God, mahal mo ang Panginoon, lahat-lahat ibibigay mo sa Kanya? As in lahat. Pag sinabi niya, anak, akin yan, bibigay mo ba? Tanongin mo sa katabi mo, ibibigay mo ba? Tanongin mo, ibibigay ba? Sino dito nagsabi, ako pastor, ibibigay ko lahat? Can I see the hands? Ibibigay mo ba lahat? Paano kung yan na yung huling pamasahe mo at maglalakad ka na lang? Ibibigay mo ba? Okay. Paano kung yan yung pinakamahalagang bagay sa'yo? Ibibigay mo ba? Ayaw nyo Paano kunyari nagkaroon tayo ng opening, sabi ni Lord, ibigay mo yung cellphone mo, ibibigay mo ba? Yung may cellphone ng cellphone, tipong ganon. Acer, ganyan. Yung kulay puti, yung ganon. Diba? Yun. So, ang question dito, okay, wait. Ang question dito, meron ba dito, kung ikaw sinabi ni Lord sa'yo, ibibigay mo ba yung bagay na mahalaga sa'yo? Diba? What if, ang hingin sa'yo ng Lord, hindi bagay? What if kung ang hingin sa'yo ng Lord, tao, ibibigay mo ba? Ibibigay mo ba? For example, ganito, paano kung hingin sa'yo ng Lord? Ayoko na ba? Maraming tatamaan Okay. Okay, dito tayo. Okay. Paano kung hingin sa'yo ng Lord? Suko mo muna yan, anak. Sige. Aral ka muna. Okay. Paano kung sabihin, Pastor,
Wala naman nagsasalita sa akin eh. Di ba? Hihintayin mo pa bang magkaroon ng anghel, tapos sabihin sa'yo, anak, ganito gagawin mo, and so on and so forth. Actually, the Lord does not speak to us. Very rare siya may mga experience ibang tao, nakikita nila si Lord face to face. Na-encounter nila. Hindi to hindi mawirduhan na kayo kung mawirduhan. Pero totoo to. This is supernatural God. Yung kaninang ginagawa natin, sino dito naramdaman mo yung love ng Lord sa heart mo? Yung payapa. Diba? Ibang klase. Wala pa yun eh. And God will use people to tell you yung mga bagay na dapat mong gawin. Naniniwala ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya makinig ka. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, makinig ka. Diba? Naniniwala ba kayo na gumagamit ang Panginoon ng mga tao para sabihin kung ano yung mga dapat nating matutunan at mga dapat nating gawin? Sino sabing yes? Sabi ng amen. Amen. Naniniwala kayo? Yes. Sabi mo sa katabi mo nga, amen ba? Amen. So, naniniwala ba kayo kung sa tanghaling ito, gagamitin ako ng Lord para iparating yung mensahe sa bawat isa dito? Yes. Naniniwala kayo? Yes. Okay, wala akong outline. Wala akong pinag-aralan, hindi ako gumawa, wala akong notebook na nakikita nyo, wala akong guidelines. Lahat ng nasabihin ko ngayon nasa puso ko. Kilala ng mga nakarinig sa akin, pag nag-preach ako ng walang outline, I pray, huwag niyo akong batuhin mamaya. Ay, sabi sa katabi mo, umanda ka. Okay? Kasi lahat ng i-preach ko galing sa heart to. Okay, so sino ready? Sino ready? Okay. Sabi doon, love your neighbor as how you love yourself. Diba? Sa verse 31, love your neighbor. Kanina sabi niyo, ang kapitbahay niyo, sila yung mga neighbor niyo, yung mga karating bahay. Yes? Okay. Ang meaning ng neighbor, eto, taong malapit sa'yo. Taong na, as in literal, tingnan mo yung katabi mo, yung nasa likod mo. Malapit ba? Buti mo nga, malapit hindi. Malapit hindi. Malapit. Okay. Ano yung neighbor? People who are close to you. Literal. Literally, people who are close to you. People that you can see. Kahit hindi malapit sa'yo. Tingnan nyo ngayon nasa likuran nyo. Nakikita nyo ba? Mga nasa harap, nakikita nyo ba? Yung nandito sa side na to, nakikita nyo ba sila? Nakikita nyo, yes or no? Yes. Kayo, nakikita nyo ba sila? Yes. Ang question, naabot nyo ba? No. Pero nakikita nyo? Yes. These are your neighbors. So sabi mo sa katabi mo, neighbor. Yan, neighbor. So, neighbor, these are the people that you can see. These are the people na nakikita mo, nahawakan mo, kilala mo, nakapaligid sa'yo, and so on and so forth. Those are your neighbors. Ano? Yung nasa bahay niyo, neighbor mo ba? Yes. Yung nasa school mo, neighbor mo? Yes. Yung barkada mo, neighbor mo? Yes. Office mate, neighbor mo? Yes. So, ay yung hindi mo kilala sa tindahan nyo, na suki ka doon, neighbor mo ba yun? Di ba? So, malinaw na. Eh tayo, neighbor ba tayo dito? Yes. Okay. Sino dito, love mo yung neighbor mo? Dito sa lugar na to. Sino dito, love mo yung neighbor mo? Tingnan mo yung katabi mo. Love mo ba yan? Patunayan natin. Tanungin mo nga, ano kang katabi mo? Sabihin mo, tanungin mo sa kanya, love mo ba ako? Okay. Walang mali siya, ha? Walang mali siya. Yun totoo, okay. Yung nasa likod. Tanungin mo kayo nasa likod kung mahal kayo. Come on, yung nasa likod. Yung sa harap. Di ba? Do you love your neighbor? Come on. Okay. Look at me. Okay. Ako neighbor nyo. Love nyo rin ba ako? Okay. Talaga? Yes. Ada kayo man libre? Okay. Bakit ba ganun? Meron ako, ito ang isang example ng love. Love your neighbor. Then I will give you guidelines how to love your neighbor. Nung nagsisimula pa lang po yung church ng Balm, we have this, someone here, hindi na natin siya kasama ngayon kasi nasa ibang church na ibang church na siya. Product na siya ng Bible study ko from Philippine Science High School. Ang pangalan niya, si Emilia, but we call her Buko. Yan, Buko. Pero Emilia, isang magandang babae na hindi na natin kasama dito. First year college po siya nun? First year college. Then, nagsisimula pa lang po kami nun. Hindi kami umabot ng 10. Umabot na kami ng 10, masaya na kami. Umabot kami ng 15. Ano na kami, nagre-rejoice na kami, nagsisigawan na, oh Lord, thank you! Nagpapaparty na kami nun. Panahon na yun.
Meron kaming ginawa sa church nung panahon na yon, yung tinatawag naming 100 Days of Blessing. Paano yun? Hahanap kami ng tao na i-bless lang namin. Tulad ng kwento ni Kuya Jason yung kanina. Hanap ka lang ng tao na i-bless mo. Mas maganda kung hindi mo kakilala. Para saan? Wala lang. Paano i-bless? May pera ka? Libre ka? Kakilala or hindi? Alam mo yung gano'n? May pera ka? Bigyan mo siya and so on and so forth. Siya, as I remember, yung kwento niya, merong mga, sa UP po kasi may mga namamalimos doon. Na mababangong mga bata. Alam mo, mababango sila. Hindi ko alam kung tatabihan niyo sila kung yun. Pero mabango nila. Lumapit sa kanya yung bata, to make the story short, binigyan niya, alam niyo yung istorya ng pag ikaw nagbigay sa isa, ikaw kwento sa iba, yung ibang kinawentuhan, pupunta sa'yo at, siya nga, binigyan mo eh. Ako din, alam mo yung gano'n, away-away na yan. Sino may experience ng gano'n? May isa kang binigyan, biglang nagulat ka, may isang dosena nang sumusunod sa'yo, di ba? Okay. Sa UP may gano'n. Ginawa niya, hindi niya binigyan yung bata. Sabi niya, ayaw niya bigyan ng pera, pakainin ko na lang. Pinakain niya. Meron tapos silugan doon sa UP. Pinakain niya, hindi lang isa, kundi 3 yun. 3. Tapos meron pa siyang nilibre yata ng ice cream, parang gano'n. Magkano yung top silog? Doon sa UP, 65. 65 doon sa top silog. Pinakain niya yung bata. Tapos, nagpapasalamat yung mga bata na sinasabi, ate, thank you. Thank you. Ano yun? Hindi niya kilala yun. Wala na, pwede naman niya hindi pansinin. Pwede naman barya yung ibigay niya. Pero sabi niya, yung pera niyang, last na pera niya na rin yun, ibinigay niya, naubos din yung budget niya doon. Pero alam mo, after that, ang gaan ng pakiramdam niya. Alam bakit? Kasi when you bless someone, magaan sa pakiramdam. Sabi mo sa katabi mo, i-bless mo ako. Bless mo ako. Bless mo ako. Bless mo ako. Pag sinabing bless, Pastor, maraming ibig sabihin ng blessing. One meaning ng blessing, eto, do something good for others. Do something good. Okay? Do something good. Sino dito ang gusto may gawin kang magandang bagay sa kapwa mo? Amen. Sige nga. Sino dito may experience ka na magbigay ng malaki sa isang tao na hindi mo kakilala? Kasi wala lang. Wala lang. Sino dito merong nasubukan niyo sino dito nasubukan mo na mag-feeding program? Pumunta sa squatter. Ang babango ng mga tao doon. Sabihin ko sa inyo, ang babango talaga. Okay. Meron kami experience sa UP. Another story. Meron kami experience sa UP. Nagpa-praise and worship kami. Ilan lang ba kami noon? Si Kuya Aljon nyo doon, mga Ramonians. Gusto ko lang pakilala sa inyo si Kuya Aljon ng panahon na yun may banks. Okay, hindi siya mukhang lalaki. Kung meron dito, third sex na naging lalaki, siya ay lalaki nagiging tipo. Ganun yung itsura niya. Okay, noong panahon na yun. Okay, ayoko na yung panood yung video for the sake naman. Okay. Andun kami po sa isang tambayan sa UP, tapos nasa 10 lang kami nun. And we're going to start, magkakanta na kami. Kakanta na kami, mag-start na yung normal na Sunday service, mag-start na yung praise and worship. Biglang out of nowhere, sa panahon naman na yun, may mga batang biglang naglaro doon sa, hindi ko alam, meron doon parang stage na ginawa malapit doon sa tambayan kung nasaan kami. Plywood. Yung plywood, pag nilakar, ganito, lalakad sila, bata gumagano. Tapos kami magkakantahan, kami gumagano sila. Alam mo yung, kung ikaw yun, ano gagawin nyo? Sino dito magkasabi ng sawayin? Sino dito sasabayin? Normal ba yung sawayin? Pwede bang sawayin sila? At pwede ba? Normal yun, di ba? Sabihin, alis kayo dito, huwag kayo dito, sa iba kayo maglaro, and so on and so forth. Yes or no? Yes. Pag ikaw may gagawin ka, tapos may manang gugulo, sinasaway mo ba? Yes. Pinapaalis nyo ba? Oo. Para hindi ka sigurado, Yes. Di ba? Pwede namin silang sawayin, pwede namin silang patahimikin, pwede namin sabihin sa kanila, huwag silang maingay. Kasi, andito sila, dyan lang kami, So, rinig na rinig. Tuwing tatalunan nila to, tuwing tatalunan nila, naririnig namin. Magkakantahan na kami para sa Lord. Ikaw mo, makapag-concentrate ka. Try natin. Nagkakantahan tayo, tapos meron dito sa stage talon-talon. Makapag-concentrate ka? Gusto namin sila paalisin. Gusto namin sila sawayin. And then, suddenly, ewan ko, medyo baliw-baliwan lang siguro kami sa Lord, at lalo na ako.
panahon na yun, tinanong ko sila, sabi ko sa mga kasama ko doon, kasama doon si Kuya Aljon, si Ate Ara, si Kuya Chris, kasama yung mga nakikita niyo dito karamihan. Sabi ko sa kanila, pwede bang baguhin natin yung format ng worship service natin? Sabi, okay, pwede bang baguhin natin? Naiinis, sa totoo lang naiinis na ako kasi ang ingay eh. Napipikon na ako. Gusto ko silang sigawan, gusto ko lang silang sabihan. Then sabi ko sa kanila, mga bata! Yung nandun nung Ramon magsaysay nung Friday, narinig niyo, naramdaman, ganung tono ko. Diba? Naalala niyo? Ganon. Mga bata! Hindi nagulat sila. Sabi ko, mga bata! Tumingin sila sa akin. Kasi tono ko parang pagalit eh. Tumingin sila sa akin. Lapit ka sa akin. Lapit sila. Ilan yun? 10? More than 10. Lapit sila. More than 10 na ang babango. Kasi ang babango. Okay, lapit sila. Sabi ko, sali kayo sa amin. In short, sinali namin sila dun sa ginagawa namin. That was Sunday. Sinali namin sila, may video. Tinuruan namin sila ng song, nag-share kami, pinag-pray namin sila, and kami na yung umiiyak habang pinag-pray namin sila. Tapos, on starting that Sunday, doon nag-start yung kids ministry. At tuwing nandun kami, nakikita nila kami, na-earn nila yung respect. Na-earn namin yung respect nila. Kasi sila yung mga batang pinagtatapuyan kami. Okay lang yan, lapit kayo sa amin. Ang babango nila, asin ang babango nila. Pero, alam na kayo siya, ang babango? Ayun, hindi po nga ayaw mo nang lapitan sila. Ang kanilang paliguan, important. Diba? Ganun. But guess what? We saw yung mga heart ng kids na to, lang na tinuruan namin sila mag-worship. Merong isang song, merong isang Sunday, sila lang yung umattend sa worship service namin sa UP. Tinuruan namin ng song, then started singing this song. At masasabi ko sa inyo, hindi sila marunong, meron dong hindi marunong magbasa. Pinapakinggan niya lang at kumakanta siya. Lahat to recorded. And I will tell you, these kids, you will see yung heart nila na in love sila kay Jesus, na in love sila kay Lord. Ano yung sabihin nun? Kasi may mga tao nagsabi sa kanila na, hey, lapit kayo sa amin. Tama ba? Ano yun? Yun yung love your neighbors. Ang tanong, kaya bang lapitan ng isang tao na amoy pa lang, pinapalayo ka na? Amoy mo ang katabi mo? Di ba? Ikaw ba, kaibigan na lang eh. Prangkahan tayo eh. Prangkahan tayo. Ikaw, may kaibigan ka. May BO. Anong ginagawa mo? Tinatabihan mo ba ng todo o may distance na? Diba? Yung totoo. Magkaminan tayo dito. Sino dito? Oh, wait. Sino dito meron kang experience? Mahal mo siya. Kaibigan mo siya. Pero, meron siyang amoy. At, hindi mo masabi sa kanya na may amoy siya. Yes or no? Sino dito guilty ka in one way or another, sumusubok kang kung dumistansya ka sa kanya, siya naman lapit ng lapit sa iyo. Tapos, inaakbayan ka pa niya. Di ba? Sabi nga ni Kuya Jason kanina, paano pag hindi nag-toothbrush? Tapos sabihin, uy, may sabihin ako sa iyo. Ba, okay. Anong point nun? Doon lang nga hirap kang lapitan eh. Di ba? Kaibigan mo na yun. Kakilala mo yun. Yes ba? Yes. What more pa kaya hindi mo kakilala? Lalapitan mo? What more pa kaya yung isang tao na hindi mo kilala, hindi mo alam kung may sakit to. Hindi sila malinis ha. Hindi sila malinis. Madumi sila. As in madumi. Pag lumapit sa'yo, kung puti ka, itim ka na afterwards. Ayakapin mo pa. Pastor, yun ba yung love? Yun yung love. Kasi love should be unconditional. Number one. Love should be unconditional. When you're going to love others, it should be unconditional. Wala kang hinihingin kapalit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang kapalit. Walang kapalit. So, pag may nanlibre sa'yo, huwag kang pumawi. Huwag yung tipong, ilibre mo ako ba? Alilibre kita next time ako naman ha. Huwag ganon. Tama mali? Sinong ganon sa atin? Diba? Sinong ganon sa atin? Diba? Pag ikaw, blessed ka, pag ikaw binigay sa yung bagay, it should be unconditional. Amen ba? So, sabi mo sa katabi mo, unconditional. Walang hihinging kapalit. Agree? Okay. Tingnan niyo ako. May tanong ako sa inyo. Sino dito guilty somehow, in a way, meron kang ibinigay sa iba, pero may na-expect kang kapalit? In a way.
at tumahimik kayo. Walang guilty dito. Ang babait nyo, ha? Sino dito, pag tuwing Pasko, pag ikaw nagbigay ng regalo, inaasahan mo na regaluhan ka? Wala? Humingit na meron, no? Sabi ng iba, okay. Yes or no? Kasi normal sa isang tao, mag-expect. Pag may ibinigay ka, nagbigay ka ng love, ina-expect mo, ibabalik sa yung love. Yes or no? Yes. Diba, hugot lang ako ng konti. Nagbigay ka ng love doon sa crush mo, ina-expect mo, yung crush mo, ibibalik sa yung love. Tama mali? Binasted ka. So, kawawa ka naman. O, diba rin gano'n, diba? So, love should be unconditional. Parang ganito yan. Pag ikaw, mahal mo yung parents mo, sino dito, neighbor, sabi ko kanina, neighbor natin, family natin eh. Do you love your parents? Do you love your family? Do you love them? The question is this. Sino dito, you show your love to them by cleaning your house, by helping them dun sa household chores, by helping them sa mga bagay na kailangan nilang gawin. Tapos, matapos mong gawin, wala kang ihingin na kahit ano sa kanila. O dito, yung gagawa ka, pero, basta gagawa ako pero mamaya, ganito, mamaya, ganyan, mamaya, ganyan. Yes or no? Amen ba, church? So, love is unconditional. Ano bang isang example ng best na unconditional pwede ko ibigay sa inyo? Ito. Anong pinaka-the best? Ayun. Meron tayong kasama dito sa church. Meron tayong kasama dito, nandito siya ngayon. Kung saan, this person is, ibinigay niya yung lahat. As in, feeling niya, hindi siya napapansin, but he's giving yung tuloy-tuloy nandun pa rin siya. There are people here na kahit hindi sinusulputan ng kanilang mga kausap, pinupuntahan nila. Kasi they love the person, they want to love the person. And if you love the person, hindi mo siya, pupunta ako, dapat pumunta ka sa akin. Nagiging siya ba? Sasabihin mo sa katabi mo, unconditional. Sino dito? Sino dito, masasabi mo sa akin 100% pag ikaw nagmahal unconditional? Sino 100%? Masasabi mo, tanongin mo mga katabi mo, 100% ka ba? Pangalawa, ang love, hindi lang conditional. When you love your neighbor, it should be sacrificial. Yan, okay, yan na. Parang ayaw niya lang ituloy ko yung usap natin, ha? Okay. Sacrificial. Ano sacrifice? Sacrifice. Ang sacrifice ba? Magandang salita o hindi magandang salita para sa iyo? Pag sabi sacrifice, masakit yan. Sige, bigyan ko kayo ng example. Sino sa inyo may bagay ka ng sinuko sa buhay mo na nasaktan ka ng todo? Taas ang kamay. Okay. Sino sa inyo may sinuko ka na bagay o meron kang pinakawalan sa buhay mo na nagkaroon ng sugat yung puso mo hanggang ngayon? Diba? Hindi ka makamove on, hindi ka makamove forward. Diba? Okay. Okay. Sino sa inyo na nagbigay ka ng love pero nag-sacrifice ka to do something? Normally, pinaka-best illustration nito, ito ganito. Pinaka-best pero I don't encourage the young people here to do this. Okay? Prangkahan na tayo. I don't encourage the young people to do this. Okay. Pinaka-the best, is an example ito, pag ikaw, meron kang nililigawan o meron kang crush, pag lalaki, you're going to do everything just mapasagot mo yung girl. The sacrifice, like, bubuhati mo yung bag niya kahit hindi bagay sa'yo yung bag niya. Di ba ha? Buhati mo yung mga bagay kahit, alam mo yung tipo, ang bigat-bigat, yung susunduin mo siya, gaan ng bag mo siya, ang bigat-bigat ang bag, bubuhatin mo, papahirapan mo sarili mo. Yes or no? Yes. Mga guys, yes or no? Yes. Okay. Oy, sacrificial. Meaning, you're willing, to enter hardship para ipakita yung love. That's sacrificial. Yun din ba yung mga bata na yung mga yagit, I will call them yagit, yung mga yagit, ba? Na ang babango. Is that sacrifice for us? Yes. Kasi kailangan ma-customize namin yung ilong namin. Diba? Sa amoy nila. Diba? Kailangan ma-customize namin. Kailangan masanay kami. I have this one story. One time, pumunta kami dito sa
Alam mo yun sa GMA, dyan sa, alam mo yung GMA Kamuning? Opo. Alam mo yung NIA? NIA, malapit sa GMA Kamuning, meron diyang National Irrigation Agency. Sa likod nun, mga informal settlers. Former settlers. Merong one time, I was in the other church, tapos sinundulang namin yung mga nandun. At sila po ay mga bata. Tapos mayroong feeding program yung church pagdating ng tanghali. So, sinundo namin sila. Naka-L300. Naka-aircon. At sinundo namin sila. Ano mangyayari pag yung aircon, sarado, tapos silagyan mo ng mga hindi naliligo, amoy araw, amoy pawis, at mga 30 bata yon sa loob ng isang L300. Anong pakiramdam nun? Sa totoo lang, si mama ako, that's my experience. Ako, one time lang akong sumama, hindi ko ma-realize na talagang, ihahatid pa yun. Okay? Same. Kung ano yung sumundo, yun din yung maghahatid. Buti na lang, hindi ako yung naghatid. Okay? Pero, one time lang sa akin, parang ang hirap na. But there are people there sa church na yun who's been doing that again and again every week after week. Yeah. Tapos makikita mo sa kanila, hindi sila nandidire. As in, kakamayan nila, as in, yayakapin nila, ganito, and so on and so forth. Bakit? That's sacrificial. I know someone, a pastor. Alam mo, ano yung ginagawa niya? Yung mga taong grasa. Ilang beses ko na nakwenta ito sa iba eh. Taong grasa. Sino dito alam ko ano yung taong grasa? May idea ba kayo ng taong grasa? Wala kang idea, kuha ka ng grasa, paliguan mo yung sarili mo. Yan, taong grasa yun. Taong grasa. Ikaw ba lalapit ka sa mga taong grasa? Sino dito kakausapin ng taong grasa? Mamaya, pag lumabas ka dito, meron ka bang, ikaw, pag nakakita ka ng tao, nagkasalita, kausap niya ng sarili niya, kakausapin mo, yes or no? Di ba? May kausap siyang kakaiba eh, di ba? Okay. Yung kaibigan kong tong pastor, alam niyo ba na ang kanyang ginagawa, mga taong grasa, kinakausap niya. Taong grasa ha, di naliligo, punit-punit ang damit, may team, may libag, amoy basura. Hindi niya lang kinakausap. Binibilan niya ng damit, binibigyan niya, binibinisan niya. As in literal. Kung may mga nangaasar, may kwento siya sa akin dati, one time, ginawa ng mga taong inaasar, alam mo yun, pag binato yung yung damit ng taong grasa sa sa parang poste yata ng kuryente. Babae. Di nakahubad na yung babae. Ginawa niya, as in, nag-spend siya ng oras, kinakawit niya lang, yung para makuha yung damit. At para mabihisan lang yung girl na yun. That is sacrificial. And the people around you is mocking you. The people is tinitinan, ano ba ginagawa mo? Ba't ka lumalapit dyan? Ba't mo ba ginagawa mo? And so, alam mo yan, sino na subukan mo na tumulong ka, tapos yung ibang tao nakapaligid sa'yo, iba tingin sa'yo. Subukan niyo na ba yan? Na instead na purihin ka nila sa ginagawa mong tulong at pagmamahal na binibigay, baliktad yung ginagawa nila. O isa tayo dun sa, ba't mo ginawa yan? Di ba alam, may rabies yan? Alam niyo gano'n? There are people like that. And love should be sacrificial. Sacrificial minsan, yung own comfort mo, sinasacrifice mo. Amen ba? Amen. Meron kami story dito, own comfort. Anong example ng own comfort? One of the best story that I can share to you is this. One of the best na sacrificial love na ibibigay ko sa inyo, yung mga kasama ko po dito, yung mga nagsimula dito sa church. Kasi sila mismo, alam nila, ayoko galing ka before. Alam nila, terror ako. Alam nila, basag ka sa akin. Alam nila yon. Mabait na po ako ngayon. Okay, meron na nagsisimula yung church, basag kong basag. Ganon. Sabi basag, kung may ginawa kang mali, hindi lang kita pagkasabihan. Pagkagalitan kita, tapos nagsisi ka na, papagalitan uli kita. Nagsisi ka na, papagalitan uli kita. Hindi lang kita papagalitan. Lalibigyan kita ng disciplinary action. Hindi kita papayagan makipagkita kung kanino man, and so on and so forth. Ganun ako dati.
one of the best person here na talaga nag-sacrifice, sabi niya sa akin, Lord, pagtsatsagaan ko si Kuya Mike. Meron dito. Pinagtsagaan niya yung ugali ko that time. Before, kasi hindi ko alam yung word ng pastoring dati. Hindi ako marunong mag-pastor before. Kasi, hindi naman ako pastor before. Hindi ako pastor. I'm just a Bible study teacher. Then suddenly God called me to become a pastor. Hindi pala ganun kadali mag-pastor. And the same thing. I need to learn the sacrifice. Kasi alam niyo bakit? Kung hindi ko gagawin yung ginagawa ko, hindi sacrificial yung love ko, matagal lang akong sumuko. Kasi marami po dito sa admin, tingnan mo yung katabi mo, tanong mo, pasaway ka ba? Di ba? Normally, there are people na pasaway. Ikaw, tanong ko sa inyo, madali ba makisama sa isang taong pasaway? Dito! Madali ba makisama sa isang taong sinabihan mo na huwag gagawin na naman? Ginawa na naman, sabi huwag gagawin, ginawa na naman. Again and again. Yes or no? Parang dami tinatamaan ngayon ha. Okay. Tanong yung katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Diba? Sacrificial. So, sino dito ready magbigay ng love na sacrificial sa neighbor niya? Diba? Then third, only have 3 points. Third, yung love, anong unang points natin? Conditional. Second, sacrificial. And the third kind of love should be like this. Love should be free. Pero hindi yung tamang term Okay. And third, love should not be selective. Selective. Hindi dapat pinipili. Hindi dapat. Sino dito, namimili ka ng taong mamahalin? Ng neighbor na mamahalin. Diba? Pastor, yung palapitin mo sa akin, yung mga mababango Wag yung ano. What if one Sunday, may question ako sa ating lahat. What if one Sunday, I'll just be radical? Tapos invite ko lahat ng street... I can do that. Invite ko lahat ng street children dyan. Marami dyan. And everyone here who knows me, they know that I can do that. And daling ko lang dito. Can you do that? Kaya niyo ba silang tabihan? Yes. O ikaw tatabihan mo, tabi tayo! Madali! Diba? Tapos mamaya, ang nangyari na lahat ng street children nandito, lahat tayo nandito, nagsisiksikan na tayo dito. Sinong magsasabi sa akin na, sino ito guilty sa ganun? Minsan namimili tayo ng taong pagbibigyan ng pagmamahal. Minsan namimili ka ng taong ililibre. Minsan namimili ka ng taong bibigyan mo ng regalo. Diba? Yes or no? Diba? Ano yan? I have this experience before. And ako, may guilty ako dyan sa selectiveness na yan Kasi kaya kong lumapit sa mga taong maayos. Pero hirap akong lumapit sa mga tao, lalo na sa mga batang makukulit, sa mga batang pasaway, sa mga batang ang hirap sawayin. Hirap ako doon. Anong ginawa ng Lord sa akin? Dinala niya ako sa Cardona Rizal, sa isang church planting doon. Tapos nagkaroon kami ng feeding program doon. And guess what? Doon tinuruan ako ng Lord paano mag-preach na ang kaharap ko, mga kids.